Welcome to Donmar TV News Channel. Sinabing magandang ideya ang pagtakbo bilang vice-presidente, pero ayon sa Pangulo, kung sakaling tumakbo si House Majority Floor Leader Martin Romualdez para sa pagkapangalawang Pangulo, susuportahan niya ito. Sa nangyaring term sharing deal sa speakership sa Kamara, may isa pa palang deal na inilatag ang Pangulo. Bukod sa hatian sa pwesto ni House Speaker Lord Alan Velasco at dating Speaker Alan Peter Cayetano, sa kanyang talumpati kahapon sinabi ni Pangulong Duterte na pinangakuan niya si House Majority Leader Martin Romualdez na susuportahan niya ito sakaling tumakbong Vice President sa susunod na halalan. Si Romualdez, Cayetano at Velasco ang naglalaban noon sa speakership, pero si Cayetano at Velasco lang ang napagkasundo ang magiging speaker, habang si Romualdez naman ang magiging majority leader nang walang kahati sa termino. Kaya ang deal ko sa kanya ganito, huwag ka na lang maghabol dyan. The next election, which is just around the corner, if you run for Vice President, I will support you. Pag tumakbo si Romualdez, I will support him. Yan ang pinangako ko. So, walang problema. I said, I will honor my word. May mga nagsusulong na tumakbong vice-presidente si Pangulong Duterte sa 2022. Pero kung tutuloy-an niya si Romualdez, tutuparin niya ang pangakong suporta. Ang politics ko is just a small window. Whether I run for president or not. But it is dependent on the word of honor that I gave to Romualdez. Pag tumakbo siya, count me out. But I will support him because I promised him. Para lang ma-break yung impasse noon. Nagpasalamat naman si Romualdez sa tiwala at kumpiyansa sa kanya ng Pangulo na maging vice-presidente. Dagdag ni Romualdez, bukas siya sa mga opsyon ukol sa 2022 elections habang nakafocus pa siya sa ngayon bilang leader ng mayorya sa Kamara sa mga legislative agenda ng Pangulo. Malaking bagay anya ang suporta ng Pangulo sa magiging desisyon niya sa Oktubre at kukonsultahin niya ito sa kanyang gagawing desisyon. Ang ulat na magkakaroon ng paggalaw upang patalsikin sa pwesto si Partido Demokratiko Pilipinas na Lakas ng Bayan President Manny Pacquiao ay mula sa grupo sa Cagayan de Oro City, ang birthplace ng partido. Gumagalaw na umano ang grupo sumusuporta kay PDP Laban Vice Chairman Secretary Alfonso Cusi kasama ang ilang miyembro ng partido sa Northern Mindanao upang impluwensyahan at i-pressure ang ilang party members. Pero ayon kay PDP Laban Secretary General Melvin Matibag, wala itong katotohanan. Narinig ko nga po yan pero baka pangakatang isip din nila kasi ang meron po sa July 17 may assembly ngayon kung magkaroon po ng halalan dyan at pagbutuhan, yan po ay desisyon ng partido. Wala naman pong itoos kasi unang-una acting president po siya. Siya po ay nag-assume lang nung nag-resign si Senator Pimentel. Nilinaw ni Matibag na maaaring may maganap na halalan nga sa National Assembly at dito na maaaring magkaroon ng mga bagong opisyal ng partido, didepende ito sa mangyayaring botohan. Ayon pa kay Matibag, wala rin anyang katotohanan na may gulo sa loob ng partido pero nanawagan siya ng pagkakaisa sa ilang party members at dumalo sa magaganap na National Assembly sa susunod na buwan. Nag-ugat ang tila hindi pagkakaunawaan ng ilang miyembro ng ruling party nang punahin ni Senator Pacquiao si President Rodrigo Duterte ukol sa pagtugon nito sa West Philippine Sea issue. Umugong rin ang plano ni Senator Pacquiao na planong pagtakbo sa pagkapangulo. Pero ang ibang party members ay sinusulong naman ang pagtakbo sa pagkapangulo ni Davao City Mayor Sara Duterte na mula sa regional party na hugpong ng pagbabago. Kung ako si Romualdez, ito, sagot mo. Pag sinagot mo to, sapul ka, pasok ka sa banga sa Senado. Sagot mo ito. Ako, mas gugustuhin ko nang tumakbo siyang Vice President at wala akong pangarap at gusto ko lang makatulong sa bayan. Naku po! Panalo yun! Pag sinabi mo yan, naku po, o kaya sasabihin mo, mas pipiliin ko na si Pangulong Duterte ang maging Vice President kesa sa akin. Naku po! Ha? Pusta ko sa'yo, Romualdez. Pasok ka sa banga sa Senado. Ha? Talagang sigurado ka sa Senado. Yun ang formula namin. Hindi ninyo alam yan. Napapaisip na tuloy siya, oh.
Congressman Romualdez. Senador muna sa tingin ko. Wag ka, give way ka na lang muna kay Pangulong Duterte at sabi ko sa iyo, susuporta nga ng taong bayan dahil pag yan ang inano mo. Hindi ko rin sinasabi sa, if you, maybe Bong, because we were in the room, and I was talking to him in whisper. Sabi ko na, atras ka lang muna. So that is how it is. Ang galing, di ba? Ngayon, ganito lang. Ganito lang, makinig kayo. This is my conclusion. M-Cell. Sabi nila, kailangan daw ng isang bayag, bagyan, ng Bonamin. Sigurado nahilo na sila sa strategy ni PRRD. Iba si PRRD Sabi ko sa inyo mula noon, iba. Alam nyo kung paano ko nalaman? Kasi, meron akong mga alam na hindi ko na lang sasabihin sa inyo dahil private yun at I'm not in a liberty to say it or I'm not in a authority to say it. Pero may mga alam ako during his administration na iba yung sinasabi niya in public at meron siyang pinaplano behind iba. Kaya yung mga ganyang step nababasa ko na ho Panahon pala ng 2016, grabe ho, ang galing ho ni Pangulong Duterte. Yan ang masasabi ko sa inyo. Napakagaling mag-isip niya. Ano ho siya ahead yung utak niya kumpara mo sa ibang mga politiko. Imaginein mo ito think of this. It's speakership war at that time, Cayetano and Velasco. Pero may plano na kaagad siya kay Romualdez. At meron na kaagad siyang nasa isip at that time. Sa tingin nyo, bibitaw lang ng salita si Pangulong Duterte ng ganun-ganon? Hindi. Naniniwala ba kayo na sa tingin ninyo talagang magre-retire na si Pangulong Duterte? Hindi rin. Hindi ako naniniwala doon. Oo, gusto ninyo mag-retire na yung mga taga Davao kasi na ako, there's a part of me na naaawa ko kay Pangulong Duterte. Gusto ko na siya mag-retire. Okay? But I do not believe. You know why? Si Pangulong Duterte, yung kanyang puso talaga, yung bayan. Ang puso talaga ni Pangulong Duterte, hindi tayo malagay sa alanganin sa susunod na mga taon. Yan ang sigurado ko. Kaya, ito ang conclusion ko na nababasa ko. Okay? Hindi ko na lang papangalanan kung kani-kanino ko naririnig, pero sigurado ko A1 information ito. At kung babasahin nyo naman sa mga nakapapanood ng news, makukonfirm natin to. Number 1 truth. Mayor Sara and Pangulong Duterte, they are not in good terms, not relationship not father as a daughter, hindi yon. In terms of doing things sa kanya-kanyang nilang paraan. Bakit to? Even in Davao, ganun din ho yan. Kahit itanong nyo sa mga opisyal ng taga Davao, personally, meron ako mga kilala dyan na dating tao ni Pangulong Duterte sa Davao. Nung naupo si Mayor Sara, tanggal lahat ng tauhan ni Pangulong Duterte. Si Mayor Sara laglagay ng lahat ng kanya. At paulit-ulit din, sinabi ni Pangulong Duterte na ayaw niyang tumakboy anak niya. Paulit-ulit din na sinabi niyang siniraan niya ang babae na maging presidente. Ito Ano sa tingin niyo yung nasa isip nun? Sabi ng iba, it's a challenge. Hindi. Etong si Mayor Sara Duterte, ganun din ang sinasabi. Talagang hindi kami magkakasama. Imposible. Sa madaling salita, imposible ang Duterte-Duterte tandem. Yan ang nababasa ko sa ngayon, Pati dun sa mga nagkikwento sa akin. Dahil magkaiba ang mga nakapaligid at team. Humahawak ng mga team nila. Magkaiba ho. I'm telling you now. Ngayon, feeling ko si Pangulong Duterte, ang plano niya talaga. Kaya ayaw din niya si Mayor Sarang tumakbo. Aside from aawa siya, aside from iba din ang diskarte, sa tingin ko,
ang gusto talaga ni Pangulong Duterte, si Senator Bongo at Vice President siya.